at isang natatanging sensibilidad. Ikaw ay hindi katulad ng iba. May isang bagay sa iyo na tumutugon sa isang empatiya na nagbibigay daan sa iyo na maramdaman ang mga bagay na hindi nararamdaman ng iba. Isang malasakit na gumagawa sa iyo ng isang tulay sa pagitan ng mga tao. Ang lakas ng Pebrero ay nasa kakayahang makahanap ng pagkakaisa sa pagitan ng mga magkasalungat. Ikaw ay isang natural na tagapamayapa, may kakayahang magdala ng katahimikan kapag ang mundo ay nilalamon ng kaguluhan. Ang mga ipinanganak sa Pebrero ay natatangi dahil sa isang sensibilidad na nagpapakita sa mga paraang hindi lubos na uunawaan ng marami. Ang iyong pagiging malikhain ay nagsisilbing daluyan upang ipahayag ang mga matinding damdaming taglay mo. Kahit na hindi ka laging nauunawaan, alam mo ang katotohanan ng iyong nararamdaman, isang katotohanan na nasasalamin sa kagandahan na iyong nililikha, maging sa pamamagitan ng sining ng iyong mga salita o ng iyong pananaw sa mundo. Ang tanda ng iyong pagiging sensitibo ay natatangi at malinaw. Mayroon kang kakayahang makita ang mga detalye at mga banayad na bagay na hindi napapansin ng iba. Ikinuwento sa Ebanghelyo ni Lucas ang isang mahalagang pangyayari na naganap noong Pebrero. Nang dumating ang oras para sa kanilang paglilinis ayon sa batas ni Moises, dinala nila si Jesus sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Si Jesus, ang anak ng Diyos, ay iniharap sa templo noong Pebrero 2. Ang gawaing ito ay hindi lamang isang seremonya, kundi isang pagtatalaga, isang pag-aalay sa Diyos. Si Maria at Jose, sa isang gawain ng kalinisan at pagsunod, ay inialay si Jesus sa Diyos sa templo. Kung ang iyong kaarawan ay Pebrero 2, ang iyong buhay ay puno ng kabanal-banalang pangyayaring ito. Ikaw ay pinagkalooban ng isang misyon, isang tawag upang italaga ang iyong buhay sa isang bagay na higit pa sa iyong sarili. Hindi ito isang pabigat, kundi isang karangalan, isang tanda na may mas makapangyarihang mga puwersa na gumagalaw sa pamamagitan mo. Madalas ipakita sa kasulatan kung paano pumipili ang Diyos ng mga taong may dalisay na puso upang maisakatuparan ang kanyang mga plano. Si Samuel, isang propeta na isinilang mula sa isang pangako, ay inialay sa banal na paglilingkod mula sa kanyang pagkabata. Ang kanyang ina, si Hana, matapos manalangin ng taimtim para sa isang anak, ay inialay siya sa Panginoon. Buong pusong itinatalaga si Samuel sa paglilingkod sa Diyos. Lumaki si Samuel sa ilalim ng pangangalaga ng Diyos at naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang hukom at propeta ng Israel. Ang mga ipinanganak noong Pebrero, lalo na ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa Pebrero 2, ay nakikibahagi sa bukasyon ng pagtatalaga bilang mga banal na instrumento sa isang mundong naghahanap ng liwanag at patnubay. Mula pagkabata, Samuel, naramdaman mo na ang dakilang layuning humuhubog sa iyo. Minsan, maaaring mahirap itong maunawaan, ngunit ang iyong dedikasyon at kalinisan ang gagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay. Ang pagiging ipinanganak noong Pebrero ay nangangahulugang mamuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Sa isang banda, mayroon kang alab ng mga patuloy na naghahanap ng katotohanan at sa kabilang banda, ang lambing ng mga tunay na nakakaunawa sa paghihirap ng iba. Ang iyong empatiya, ang iyong pinakamalaking regalo. Nagbibigay ito sa iyo ng kakayahang makabuo ng malalim na koneksyon sa mga tao sa paraang kakaunti lamang ang makakagawa. Ikaw ang laging nakikinig kapag ang iba ay tahimik. Ikaw ang nagbibigay ng pag-unawa kapag ang lahat ay nawawala. Ang dualidad na ito sa iyong pagkatao, ang perpektong balansi sa pagitan ng misteryoso at malinaw, ay siyang nagtatangi sa iyo. Kumikilos ka sa isang magulong mundo, ngunit natatagpuan mo ang kapayapaan. Hindi ka natatakot sa hindi tiyak. Sa halip, ikaw ay nahahalina dito
sapagkat alam mong sa bawat kontradiksyon ay may nakatagong katotohanang naghihintay na matuklasan. Bilang isang ipinanganak noong Pebrero, mayroon kang natatanging kakayahan na magkasundo ang mga magkasalungat upang magdala ng kahulugan sa kaguluhan. Ang iyong kakayahang makita ang hindi halata upang maunawaan ang mga emosyon na maaaring hindi napapansin ng iba ay nagpapakilala sa iyo bilang isang tunay na tagapaglikha. Gayunpaman, ang iyong pagkamalikhain ay hindi limitado sa sining. Ito ay umaabot sa iyong kakayahang lumikha ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Ipinanganak ka na may kakayahang magtayo ng mga tulay sa pagitan ng mga tao upang pagalingin ang mga sugat sa kanilang mga puso, at sa paggawa nito, natatagpuan mo rin ang iyong sariling paggaling. Magtiwala ka sa iyong intuisyon at huwag magpadala sa mga panlabas na hitsura. Ang nakikita ng iba bilang kahinaan ay tunay na iyong pinakamalaking lakas. Ang iyong pagiging sensitibo ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan, sapagkat habang ang iba ay nagtatangkang maunawaan ang mundo, ikaw ay nararanasan ito. Sa karanasang iyon, natutuklasan mo ang mga katotohanang nakatago sa iba. Ang iyong buhay, tulad ng buwan ng iyong kapanganakan, ay minarkahan ng mga dualidad, misteryo at kagandahan, ngunit higit sa lahat ng isang malalim na layunin. Ang pagiging ipinanganak noong Marso ay higit pa sa isang pagkakataon sa kalendaryo.